Ang sinasabi po ng iba na gumagamit nito, ito malaking tulong kung meron kang anak, 'di ba, na kinakailangan ng gamot na para iinumin niya. O kasi nga ang kanyang problema ay doon sa kanyang intellectual or sensory or mental. Pero yung bihira naman daw ginagamit sa mga restaurant, no? Pero yung iba nga ay puro restaurant, no? Ang pinaggagamitan talaga nila. Kumbaga, yun nga, nataon din na nakakakuha sila ng certificate mula sa mga doktor. 'Di ba? Na nagpakonsulta minsan at sinabi na ganito, ay ganito ka na. So, pwede ba akong humingi ng certificate? Yung puntong yun, ma'am, kasi ma'am, napakaganda nito eh, nitong batas na ito. But this is in an ideal, honest community. 'Di ba, ma'am? 'Di ba? Yes, sir. Opo, opo. Yes, Sa sir. isang That's true. sa isang honest community, napakaganda ho nito. Eh kung masyado maraming dishonest, ito na ho yung pinagsasamantalaan. Ma'am, sa puntong yun, kayo ho dyan sa inyo pong lupon, meron bang cure yun kung baka naman si doktor walang patumangga sa issuance din ng certificate, ma'am? Sir, ang Department of Health po, sila po yung in charge dyan sa Mm-mm. pagte-train. At Mm-mm. sila din po yung gumawa ng ating administrative order kung how to assess ang ating po mga persons Mm-mm. with disability. Mm-mm. And I believe for this year, ang sabi po nila sa amin doon sa last meeting namin, magkakandak po sila ng intensive training sa lahat ng mga doctors po. Mm-mm. Dahil alam naman po natin na ang isang doktor, pag nag-issue po siya ng fake diagnosis, may kaukulan po itong kaparusahan, di po ba? So, Mm-mm. kaya po, yun din po minsan ang ano natin, ang parang challenge din sa ating mga PDAW offices. At ang iba naman po sa kanila ay tinatawagan talaga itong mga doktor. Kung halimbawa sa tingin nila, medyo may duda dito sa diagnosis na ito. Yun nga po, kami po sa NCDA, kasama po natin ang iba't ibang ahensya na governing board ng NCDA, ginagawa po namin ng all avenues po para po mawala po ang mga loopholes in terms of Opo. yung issuance of ID po natin.